Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang OBP po ay nabigyan ng highest rating, kung tawagin ay unmodified opinion ng COA. Ito po ay napakaganda para sa impeachment. Ipapakita mo lang ito. Ito. Ito nga yun. Commission on Audit. Ayan, ipapakita lang. Kasi sa impeachment, mayroon doon mga parte na kung saan budget ng OBP, confidential fund, ang naihain sa impeachment. Kaya ito, papakita lang nila. Ano na po ito? Audit report ng COA kung saan approve na. Kasama na rito ang confidential fund. Ito, nabigyan na po ng unmodified opinion ang COA. Pag-usapan din po natin itong National Security Commission kung saan nababahala daw sila dito po sa Makabayan Block. Dito nga sa inihain ng impeachment ng Makabayan Block. Baka magkaroon daw ito ng kaguluhan sa Pilipinas. At syempre yung pahayag po ni E.S. Bersamin kung saan ini-echo niya yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pinipigilan, di ba, ni Bongbong Marcos ang impeachment laban kay BP Sara. Sa isang banda, marami pong ang hindi naniniwala na kung totoo ba ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Totoo ba yung pagtutol niya? Marami po hindi naniniwala. Ang sinasabi nila ay may basbas ito ng Pangulo ang mga nangyayari sa Congress at itong hakbang ng impeachment laban kay BP Sara ay may basbas ng Pangulo. Pero sa akin pong sariling opinion, medyo magulo. Parang hindi po ako naniniwala, parang naniniwala. Kaya nga magulo, di ba? Parang naniniwala ako sa isang banda na ayaw ni Pangulong Marcos Jr. itong impeachment proceeding. Maaring ang magkagulo at maari siyang madamay. Kaya yun yung isang anggulo na tinitignan ko. Sa isang banda, parang nagbabalat kayo, naguhugas kamay lang dito si PBBM. So, medyo magulo. Pero kung tatanungin natin si Tambaluslos, sigurado. May basbas ito, baka utos nga ito, or napagmitingan nila ito ng Makabayan Block na i-impeach si BP Sara. Pagdating po kay Tamba, sigurado tayo, may basbas si Tamba para i-impeach si BP Sara. So, umpisahan po natin dito kay OBP, kung saan nabigyan po ng unmodified opinion. Ito po yung audit report ng Commission on Audit. Hindi na po natin babasahin, ito yung may guhit na bilog na kulay pula. Ang nakalagay dito ay basis for unmodified opinion. Ayan po yung basis na nasa baba. Hindi na natin babasahin. Ang mahalaga rito, ano po ba itong unmodified opinion? Anong ibig sabihin po nito? Dito po sa Google, kay Uncle Google, sa AI, Artificial Intelligence, ito po yung sinasabi. An unmodified opinion from the Commission on Audit, COA, is the highest level of audit rating. Palakpak naman dyan. Ulitin natin. Is the highest level of audit rating. Yan po ang binigay na report ng COA sa OBP, including confidential fund na po yan. Ibig sabihin, clear na. Clear na po yung budget ng OBP for 2023 na audit na po yan. Siyempre, 2024 hindi pa yan. Next year pa po i-audit yan. Also known as an unqualified opinion. It means that the auditor has concluded that the financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework and are
free from material misstatements. Ibig sabihin, lahat po ng kailangan ng dokumento ng OBIT ng COA ay kompleto pong naipasa ng OBP. An unmodified opinion confirms that the audited entity has adhered to all legal, regulatory, and accounting principles. It's considered the gold standard for financial audits. Some examples of entities that have received an unmodified opinion from COA include ibig sabihin, kung sakaling pumasa na po ang impeachment sa Kamara, 105 po ang kailangang boto para manalo, magtagumpay sa Congress ang ipinupursige ng impeachment ng mga Makabayan Bloc. So 105 sabihin na lang natin 106 kasi 316 po ang bilang ng congressman. Kailangan lang dito ay 1/3. So siguro 106. Dito na po bubuhos ng pera ang hari ng buhaya. Kasi yung mga boboto rito pabor na ma-impeach si VP Sara, parang hindi po yan libre. Yan po yung sinasabi natin lagi. Dahil very risky po ang pagboto rito. Yung ibang mga nasa Quadcom na tawag nito, mga bataan, mga crocs ni Tamba, talagang isinugal na nila ang kanilang political career. Sinugal na po. Pati kaluluwa nila, sinugal na Risky po ito So, yung ibang boboto rito, kung ako ang politiko, at isusugal ko yung political career ko, pati kaluluwa ko, sa 5 milyon hindi ako papayag Ha? Kasi sa 100, 500, 5 million times 100. 500 million lang, di ba? Tama. Kalahating billion lang yun. Chicken na chicken po sa kanila yun. Kayang-kaya yun. Di ba? Pero kung ikaw naman ay politiko, 5 million lang. Tapos nakasalalay na dito kung mananalo ka sa susunod na 2025 election ulit. Kaya tinan mo nga si Chua at si Abante, nanganganib na sa sa Maynila dahil sa very risky yung kanilang, alam mo yung bumanat ka lang sa mga kalaban mo na politiko, risky na po rin yun Kaya si President Bongbong Marcos ng 2022 election, hindi siya bumanat? Kay Lenny, hindi siya bumanat. Nagpabugbog siya ng nagpabugbog. Hindi siya bumanat. Kasi nga gusto niyang makuha yung boto. Pati mga kakamping, mga dilawan, gusto niya rin makuha yung boto. Kaya hindi siya bumanat kay Lenny. So kung ikaw, politiko ka, tas babanat ka sa kung saan nakakuha ng boto ng 32 million, very, very risky yun. Kaya kung ikaw ay magsusuicide na for 5 million, napakaliit. Napakaliit po nun. Kahit sabihin nating 100 million each, kayang-kaya pa rin. Kayang-kaya pa rin nila. So yan. Yan po ang hihintayin natin. So dito po sa pahayag naman ni E.S. Bersamin, kung saan parang sinasabi niya lang na totoo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang kinalaman si Bongbong Marcos sa impeachment. Ito po yung sabi ni E.S. Bersamin, President's Office not involved in Sara Duterte impeachment. So para bigyan diin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nakaraan, iineko ni E.S. Bersamin. Kasi maraming ang naghihinala. Pero dito po sa report ng PTB4,
ang National Security o NSC na ay nababahala po sa pagpupursige ng Makabayan Black na maisakatuparan ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Parang tinuturing ng NSC na ito'y isang concern. Ito'y sa kabila daw ng naging pahayag ni President Marcos Jr. na pagtutol sa impeachment kay BP Sara. Ito po, pakinggan nyo. Ayon sa NSC Deputy Director General Jonathan Malaya, may nakikita po silang pakay ng grupong Makabayan Black, makakaliwa, no, sa Kamara. Ito po yung tatlo. At meron pa dyan yung iba. Nandyan pa si Edsel Lagman. Meron pang mga iba dyan. Yung, anong tawag nito? Akbayan. May party list pa si Akbayan. Ang nakikita lang natin kasi yung tatlo eh. Si Brosas, si Castro, at si Manuel. Yan lagi yung palagi natin nakikita. Pero meron pang ibang makakaliwa na kongresista. May mga party list pa po na iba na hindi masyadong nagsasalita. Edsel Lagman, aktivista yan. Panig yan dun sa sa mga komunista. So ito po yung nakikita ng NSC. Sabi ni Deputy Director General Jonathan Malaya, may nakikita silang pakay ng grupong makakaliwa sa Kamara para ipursige ang impeachment case. At ito ang maisulong ang mga prinsipyo ni Joma Sison. Okay? Ang pagpapalaganap ng senaryo na hahantong sa mga bayolenteng rally at demonstrasyon. Mula doon ay makakalikha ng pananaw na walang katatagan o manggulo sa bansa. Ito'y nangyari na kamakailan lang, yung Bonifacio Day, di ba? Nabugbog pa nga yung ilang mga pulis doon. Ang gusto daw ng Makabayan Black ay pag-awayin yung naghaharing uri o political clash. Take note po, itong NSC, executive po yan, no? Under Marcos Jr. Okay? Ulitin natin, no? Ang gusto daw ng Makabayan Black ay pag-awayin yung naghaharing uri o political clash. And then magsagawa sila ng mga rally na bayolente gaya noong rally nila noong Bonifacio Day. Ayun nga. Kung saan isang pulis ang nabugbog. At pag na-create na daw nila itong impression of instability, doon papasok ang Makabayan Black na mga kongresista, no? Para mawala, para lukuhin, linlangin ang taong bayan, para mawalan ng tiwala sa gobyerno. Sa akin namang pananaw, ito po'y dati nang ginagawa ng mga komunista, ng mga rallyistang, propagandistang komunista. 1970s pa. Talagang gumagawa sila ng rally na violente, talagang sakitan. 80s, 90s, yung mga 20 years old, 25 years old, sabihin natin 30, maaring hindi pa nila alam ito eh. Pero dati pa, talagang pag-rally, talagang bugbugan, paluan. Ganun po yung nabutan ko nung bata ako eh. Eh dito naman sa NSC, matagal na po, National Security, sino yon? Si Jonathan Malaya. Matagal na pong ginagawa ng mga makakaliwa yan. Itong ganitong uri ng pagrarally. Kaya may nasasabi pa siyang nababahala. Eto kasi yan. Parang ang nakikita ko kay President Bongbong Marcos. Kapag natuloy ang impeachment, na-transmit na sa Senado, proceedings na yan. Impeachment proceedings. Mayroong prosecutor mula sa Kamara. Sino kayang haharap na congressman? Congressman po ang haharap ng mga attorney, ha? Attorney dapat. Isa na dito si Luistro, si Chua, attorney rin yun eh. Sinong magpo-prosecutor sa inihain ng Makabayan Black? Kung sakaling pumasa. Ngayon kasi, talagang, excuse po, talagang
Hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Pero malamang sa malamang na magtagumpay ito sa Congress. So, sinong magpo-prosecute? Tatayong prosecutor. Yan laman ng mga mga attorney, si Luistro, si Chua. Meron pa yatang isa, yung medyo bata na Crocs. So, dito po sa pagpipresent nila, habang pinipresent, gumugulong ang proceeding, magkakaroon din po ng rally ang mga Duterte supporters. Magsasagawa rin ng rally ang mga Makabayan Black, mga komunista. Posible na ang babanatan ng mga Duterte, sigurado, babanatan ng mga presidente ng Duterte ay ang presidente at si Tamba. 'Di ba? Meron na ngang nakapaskil, meron na ngang streamer o tarpaulin na hawak yung mga Duterte supporter, 'di ba? Marcos addict at magnanakaw. Madadamay din po ang presidente dito kaya ayaw niya na matuloy itong impeachment. Pag nag-rally rin ng Makabayan Black, syempre sisigaw si BP Sara. Kung parang natatalo yung impeachment against BP Sara, kakanain na rin ng Makabayan Black itong si President Bongbong Marcos. Pero napakadali lang nito Kung ayaw niya talagang makulong. Kung ayaw niya talagang matuloy ang impeachment laban kay BP Sara, kung sinasabi niya talagang tutol siya, pinipigilan niya, madali lang Isa lang ang pwede niyang kausapin dito. O, alam niyo na. Si Tamba lang. Si Tamba Los, yung pinsan niya. Yun lang ang kakausapin niya. Hindi na ito matutuloy. Ang tanong, sa nakikita ko, mukhang hindi kaya kontrolin ni Marcos Jr. ang pinsan niya. Hindi nakikinig sa kanya. Naalala ko nga yung budget ng Pilipinas. Nagkaroon na ng BICAM. Nung nakaraan pala, 2023 budget, ginawa yon 2022, no? Parang ngayon, 2024 ngayon, ginagawa yung budget ng 2025. So, yung budget po ng 2023 nakaraan, 2022 ginawa, doon nga lumusot yung mga AKAP, budget ng AX na kung saan dinagdagan ng bilyon piso. Tapos, ng 2023 budget, no? Ay 2024 budget ginawa yon 2023 naman. Ganon din naulit na naman. Hindi ko alam kung pinipirmahan, kung binabasa muna ni Bongbong Marcos yung mga insertion ng kamera ng dalawa, si Martin at si Saldico, dahil nga sinisingit nga 'di ba? Kinuwento rin ni BP Sara sa OBP, ay sa DepEd. Nagtaka siya, mayroon doon programa, project kung saan 5 million ang proposed budget. Naging 15 billion. Ay, 5 million. 5 billion. Ay, hindi. 5 million yata. O, sige. Sabihin na natin kung 5 million o 5 billion. Sabihin natin 5 million lang yata yun. Hindi ko maaalala Naging 15 million. So, may nagdagdag. Doon, nagulat si BP Sara. Yung mga senador, nagulat din. Pagdating sa NEP, ito yung aprobado. Pagdating sa GAA, may nadagdag na. Di ko alam, si Marcos Jr., siguro pirma lang ng pirma, hindi binabasa. Yun ang problema. Natatandaan natin, Pangulong Duterte, kinukwento niya, araw-araw may pinipirma siya, ganyan, kataas na papeles. Araw-araw. Kung minsan, nauumpisahan niya yon ng alas 11. Natatapos siya, alauna na. Doon pa lang siya matutulog. Kung minsan, siguro, maaga napipirmahan. Binabasa niya lahat yun bago niya pirmahan.
Siguro kay PBBM eh. Lalo na pag rock and roll na. Party-party na. Perma na lang. Di na binabasa. Kaya nasisingitan po ng mga dagdag na budget. So madali lang kung ayaw niya talaga eh. Kung gusto niya talagang pigilan, kakausapin lang si Martin Romualdez yung pinsan niya. Eh ang problema kung hindi niya mapasunod, kung mas matapang pa sa kanya, o kung siya yung o kung siya talaga yung namamahala, nagpapalakad ng bansang ito. Napabalita nga na parang may namumuong awayan, dito kay Tamba at kay Kokak, no? 'Di ba? Nabasa nyo ba? Nakita nyo ba sa Facebook? Nagsigawan daw itong dalawa. Para sa akin parang mayroong konting alitan, no? Si Tamba at yung si Kokak, si Tamba at yung si Bangag. Parang pumapalag si Martin, hindi nila kaya. Bakit? Isipin lang natin. May pinanghahawakan ba si Tamba? Marami ba siyang alam? Si Tamba, marami bang alam doon sa Malacanang na kung anong mga kabulustugang ginagawa? Baka hawak sa leeg ni Tamba. Baka hawak sa leeg ang ating presidente. Hanggang dito na lang po. Sa susunod po ulit, magkita-kita tayo. Bye-bye. Ingat po kayo.